katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin po kami via live stream sa AFP Radio, DWDD at Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Ayan, magandang umaga mga kamanggagawa, magandang umaga Sir Good T. morning. Yes, oo, alam ko Tuesday pa lang ngayon. Pero sigurado ako, kasama ka dyan. Kasama rin ako. Ayan. Marami sa ating mga kamanggagawa naglulook forward na sa weekend. Bakit ba Sir T, sa tingin mo? Bukod sa kasama tayo dyan, meron nga kasi tayong mahaba-habang weekend. Yes, tama. Dahil nga sa gaganaping barangay elections, pati na rin ang pag-obserba natin sa undas ngayong taon. October 30 nga, Ma'am Parla, gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan elections. Boto tayong lahat. Oo. Sa November 1 naman ay ating gugunitain ang Araw ng mga Santo at November 2 naman ay para sa ating mga yumaong mahal sa buhay. At syempre sa November 27 naman, Marami pa. araw ni Gat Andres Bonifacio at isa yang regular holiday kaya may sinusunod tayong patakaran patungkol sa pasakot. Yan.
nasabi mo na nga rin, no, Sir Tim, yung mga special holidays at regular holidays na darating ngayong linggo, lahat yan ay merong mga patakaran sa pasahod o pay rules. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kamanggagawa, pati na rin, of course, yung ating mga employers, na meron po tayong sinusunod na patakaran sa pasahod kapag magre-render o magtatrabaho yung ating mga empleyado sa mga espesyal na araw na ito. Ang detalye nga ng mga patakaran na yan ay matatagpuan sa ating website www.dole.gov.ph. Para sa ating FB page naman, hanapin nyo lamang ang official Facebook page, Department of Labor and Employment, at maaari nyo rin pong bisitahin ang website ng National Wages and Productivity Commission at mga regional tripartite wage board sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon sa usaping pasahod sa inyong mga lugar o probinsya. Lahat yan ay accessible via the website o di kaya sa Facebook, diba? Lahat yan. Makikita nyo dyan yung mga computation, paano ba kapag pumasok ka ng iyong rest day, ganyan. Or overtime hindi ka naman pumasok. O kung hindi ka matatanggap pumasok. ka ba? Pero bago tayo mag-long weekend, Sir Tim, magtatrabaho muna tayo. Ayan, dahil tayo ay mga produktibong manggagawa ng ating bansa. Ayan. Dahil ngayong October 25 to October 27, bukas na ang start niyan, gaganapin ang 2023 National Peso Congress sa Tacloban, Leyte. Ano ba yung Peso Congress na yun? Oo, siguro marami sa ating mga kamanggagawa yung familiar na sa ating mga peso o Public Employment Service Office dahil ito naman ay accessible sa ating mga city hall o matatagpuan sa ating mga munisipyo. Siyempre sila yung mga katuwang natin sa DOLE para tulungan kayong makahanap ng trabaho o hanap buhay. Sila talaga yung nasa ground, no, Sir Tim? Sila yung nakakamit dun sa ating mga kamanggagawan na humingi ng tulong, pupunta sa ating mga munisipyo. Oo, pero ano nga ba yung maaring pang maitulong sa atin ng mga peso? At syempre, para bigyan tayo ng detalye, sa gaganaping National Peso Congress bukas, yan ang pag-uusapan natin kasama maya-maya lamang si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Bago yan, good news muna tayo. Mga dating GIP intern ng Dole Isabela, mga ganap ng profesional na kawani sa lokal na pamahalaan. Ang pagganap sa mga lugar ng trabaho kung saan ipinapakita ang kaalaman, kakayahan at saloobin ay humuhugot ng iba't ibang pagkakataon. Ito ang ipinamalas ng mga kabataang profesional na natanggap bilang mga intern sa pamamagitan ng Dole Regional Office 2, Isabela Field Office, sa ilalim ng Government Internship Program o GIP, na kalaunan ay naging mga kawani na rin ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, 4,246 na mga intern ang aktibong nakikibahagi sa internship program ng DOLE sa Isabela. At sila ay nagsisikap na lumikha ng maliwanag at magandang career trajectories sa mas malawak na employment landscape. Ang mga interns na ito ay nakakuha ng mahalagang karanasan at kasanayan na siyang tumutulong sa kanila na maglatag ng pundasyon para sa matagumpay na karera sa mundo ng mga profesional. Ayon kay Dr. Marie Napi Adrian Santos Galasio, bilang mga GIP intern, tinuruan silang gamitin ang kanilang buong potensyal bilang suporta sa mga pangunahing mithiin ng bansa na labanan ng kahirapan at mapahusay ang mga oportunidad sa trabaho. Nagsimula ang karera ni Dr. Galasio bilang GIP. Intern siya ng Rural Health Unit sa bayan ng San Mariano, Isabela. Masigasig niyang ipinagpatuloy ang kanyang pangarap, sinikap na mailabas ang lahat ng kakayanan, at isinabuhay ang mahahalagang aral na natutunan mula sa mga hamon at karanasan bilang intern. At dumating nga ang panahon upang anihin ang mga gantimpala ng kanyang pagsisikap dahil noong nakaraang taon, pumasa siya sa licensure exam para sa mga nagmemedisina. So siya, ganap na kwalipikadong medical practitioner at kasalukuyang nanunungkulan bilang resident doctor
sa Southern Isabela Medical Center sa Santiago City. Lubos ang pasasalamat ni Dr. Gelasio habang binabalikan ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng DOLE. Ayon sa kanya, ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay matagal na niyang pangarap. Hindi lamang para sa seguridad sa pananalapi o katatagan sa trabaho, bagkus ay ramdam niya ang katuparan ng paglilingkod sa publiko. Nag-aalok siya ng pagkakataon na magbigay ng inspirasyon at mag-ambag sa ikabubuti sa buhay ng mga pinaglilingkurang mga kababayan. Si Christian Duarte na isa na ngayong Teacher 1 sa Alibadabad National High School sa San Mariano, Isabela ay dati ring GIP na kumuha ng licensure exam para sa mga guro matapos ang kanyang internship. Nagpasalamat siya sa DOLE dahil sa pagkakataong nakuha niya sa paglilingkod sa pamahalaan na nakatulong sa kanya na mag-adjust sa isang bagong organisasyon. 3 pang mga GIP interns ang taos-pusong nagpasalamat sa DOLE sa natatanging pagkakataong ipinagkaloob sa kanila upang maglingkod bilang intern sa lokal na pamahalaan. Si Rayward Managulod ay nahirang bilang meat inspector. Si Maridel Biz Bagay naman bilang agricultural technologist kasunod ng kanilang karanasan bilang GIP. Gayon din si Lian Martinez Bulawan na nakakuha ng permanenteng posisyon sa Municipal Agriculture Office matapos ang panunungkulan bilang GIP intern sa San Mariano Municipal Office. Ayon sa kanila, nagpapasalamat sila sa kanilang internship sa ilalim ng programa ng DOLE at ipinagmamalaki nila ang karanasang ito. Anila, nasa likod na nila ngayon ang kahirap. Ang karanasan bilang mga GIP intern ay nagbigay daan sa kanila upang kumita ng kabuhayan, mapabuti ang kanilang mga kasanayan, at higit sa lahat magkaroon ng passion upang maglingkod sa publiko. Sa lalawigan ng Isabela, ang Government Internship Program ay nagsisilbing daan para makatulong sa mga mamamayan ng lokal na pamahalaan na makakuha ng pagkakataon sa trabaho. Mula Luzon, dumako naman tayo sa Visayas. 1.7 milyon na tulong pangkabuhayan sumasaklaw sa mga PWD at senior citizens sa Guimaras. 33 persons with disabilities, 18 magulang ng mga child laborer at 11 senior citizens ang kabilang sa 70 benepisyaryo mula sa bayan ng Sibuna, Guimaras ang nakapag-avail ng 743,459 na livelihood assistance kamakailan na naglalayong tulungan ang mga benepisyaryo na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Inaprubahan ng DOLE Regional Office 6 ang mga panukala na angkop sa kalagayan ng mga PWD, kababaihan at senior citizen. Ang mga sari-sari store, fruit at rice vending, ready-to-wear retail project at street food vending at paggawa ng tinapay at mga pastries ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga karaniwang nasa bahay lamang. Ang bawat benepisyaryo ay binigyan ng mga materyales at puhunan upang makapagsimula ng kanilang mga negosyo. Favorable rin ang lokasyon ng munisipyo para sa mga proyekto tulad ng pag-aalaga at pagpapataba ng baboy at baka, pag-aalaga ng kambing at native na manok, gayon din ang pag-aalaga ng gulay at pangingisda ng iba pang mga benepisyaryo. Iba't ibang uri ng pananim at hayop ang ipinamahagi sa mga nagnanais na mapahusay ang kanilang mga bakuran, gayon din sa mga nakikibahagi sa pagpaparami at pagpapataba ng mga domesticated na hayop tulad ng kambing, baboy at baka. Sinabi ni DOLE Western Visayas Regional Director Sixto T. Rodriguez Jr. na binibigyan nila ng kapangyarihan ang mga mahihirap na sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayan habang ang pagtulong sa mga benepisyaryo na mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay.
Dagdag pa ni R.D. Rodriguez na sa pamamagitan ng mga livelihood projects, tiyak na magiging produktibo sila at ang kanilang kita ay maaaring tumaas at makatulong ng malaki sa pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Para naman sa pagpapaunlad ng pangingisda, ang 14 na benepisyaryong makikinabang sa proyekto ay tatanggap ng diesel motor engine, mga lambat, at mga aksesorya habang ang may sariling bangkang demotor ay bibigyan ng mga bagong lambat bilang pamalit sa mga luma upang madagdagan ang kanilang mahuhuling isda. Nakiisa si Sibunag Mayor Annabel Samaniego sa mga benepisyaryo sa pagtanggap ng mga gamit at puhunan at nangako ng buong kooperasyon at suporta para sa ikatatagumpay at pagpapatuloy ng proyekto. Ang bayan ng Sibunag ang proponent ng mga proyekto at ang accredited co-partner ng DOLE. Magandang balita naman mula sa Mindanao. DOLE Starter Kits nagbigay ng pag-asa sa mga out-of-school youths ng Davao. Sa pamamagitan ng kanilang Davao City Field Office, pinadali ng Department of Labor and Employment, Regional Office 11, ang turnover ng livelihood starter kits sa 4 na out-of-school youth beneficiaries ng Be Your Own Boss program. Wow, magandang program name. Be Your Own Boss. Ito ay isang proyekto sa ilalim ng United States Agency for International Development o USAID Opportunity 2.0. Layunin ng programang ito na mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga kabataang individual, partikular na ang mga out-of-school youth, na maging self-employed at magtayo ng kanilang kabuhayan. Naganap ang turnover ceremony noong ika-9 ng Oktubre sa pangunguna ni Davao City Field Office Chief Erlinda Mamitag kasama ang livelihood focal ng tanggapan na si Cristita B. Coro. Ang bawat starter kit ay binubuo ng mga mahalagang bagay tulad ng mga produkto mula grocery, mga frozen goods, ready-to-wear na damit, at kagamitan para sa pagpapatakbo ng sari-sari store, pati na rin ang mga probisyon para sa frozen at street food vending. Ang kabuang halaga ng proyekto ay umabot sa 177,640.75 pesos, kung saan ang DOLE ay naglaan ng 68% na tulong katumbas ng 120,000 pesos na kagamitan at mga raw material. Nag-ambag din ng mga benepisyaryo ng equity amount na 57,640.75 bilang pagpapakita ng kanilang katapatan at dedikasyon sa programa. Ang ginawang turnover ay nangangahulugan ng isang hakbang tungo sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga out-of-school youth upang maging self-sufficient at financially independent. Ayon kay DOLE Davao Regional Director Randolph Pensoy, nagpapasalamat sila sa USAID sa patuloy na pagsuporta nito sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng DOLE upang mas maging maganda ang buhay ng mga benepisyari. Sa mga programang tulad ng USAID Opportunity 2.0 na sinamahan ng pagsisikap ng DOLE, ang mga out-of-school youth ay mayroon na ngayong mapagkukunan upang makapagsimula ng kanilang sariling negosyo at lumikha ng higit na magandang kinabukasan para sa kanilang mga sarili. Ang DOLE Region 11 ay nananatiling determinado na sa pagpapadali ng mga programa at inisyatibong nagtataguyod ng economic empowerment at inclusivity. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng Be Your Own Boss program, patuloy na gumagawa ito ng konkretong pagbabago sa buhay ng mga marginalized na kabataan tungo sa higit na maunlad at matibay na komunidad. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Local Employment Director Patrick Patruwirawan Jr. ukol sa papel na ginagampanan ng peso at sa pagdaraos bukas ng 2023 National Peso Congress. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 24 na minuto makalipas ang 11 ng umaga.
Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. HR ng bayan. Ay! Sketchy yung a-applyan mo. Mukhang fly-by-night to, dear. Halika dito. Don't worry. Huwag ka dyan sa fishy. Come to your titos and titas at the Bureau of Local Employment. We will help you get employed. Trabaho namin ang magkatrabaho ka, okay? Okay, bless tita. O, snacks gusto mo? Yan, habang inaantay natin ang ating guest para ngayong umaga, muli po tayong makinig at manood ng ating mga programa at serbisyo ng DOLE. Hola! I'm your Tita Ble, HR ng bayan. Ay! Sketchy yung a-applyan mo. Mukhang fly-by-night to, dear. Halika dito. Don't worry. Huwag ka dyan sa fishy. Come to your titos and titas at the Bureau of Local Employment. We will help you get employed. Trabaho namin ang magkatrabaho ka, okay? Okay, bless tita. O, snacks gusto mo?
ikaw na pagwis. Tanda ng tapang at malasakit, sa bayang buhay ay bubuwis. Ang pagwis na dala'y pag-asa sa mga nangangamba. Sa taong api at mga gawal na nagsisilbi, ako'y lilipad araw o gabi. Bawat lipad, isang paay nasa hukay, dahil kaligtasan mo sa akin nakasalalay. Inilipad kita sa bansang malayo, malayo sa takot at pangamba. Balutin man ng bandila ang aking katawan, hindi magsasawang ika'y paglikuran. Malayo, malayo, tulad ng hangin, ako'y di mo pansin, pagkat mukha ko ay may maskara. Sa mga oras na kasama ka, bawat lipad, isang paay nasa hukay, dahil kaligtasan mo sa akin nakasalalay. Inilipad kita sa bansang malayo, malayo sa takot at pangamba. Balutin man ng bandila ang aking Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Simula bukas, October 25 hanggang October 27, gaganapin ang 2023 National Peso Congress sa Tacloban City, Leyte. Ano nga ba ang kahalagahan ng ating mga pesos o Public Employment Services Office at ang detalye ng gaganaping Peso Congress? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Muli po nating makakasama ngayong umaga para bigyan tayo ng detalye tungkol sa nasabing event si Bureau of Local Employment Director Patrick Patruwirawan Jr. Magandang umaga ulit, Director Patrick, at welcome back po sa AFP Radio. Magandang umaga, Team and Carla, at salamat muli sa pag-invite po sa Bureau of Local Employment. Yes, welcome back po. Salamat po sa pagpapaunlak ulit sa amin dito sa Dole sa AFP Radio. Ayan. Director, diretso na po tayo sa ating topic for today, which is ang ating gaganaping Peso Congress na bukas na po yan, no? So isa po ang ating mga Public Employment Service Office o mga peso sa mga katuwang natin dito sa Dole para mas maipaabot po yung ating mga programa at mga serbisyo sa ating mga kamanggagawa. Partikular na po doon sa pagbibigay po ng trabaho or hanap buhay. Ano po ba yung mga natutulong ng peso sa bansa at ano rin po ba yung kahalagahan na mayroon tayo nito sa bawat locality po natin o sa mga LGUs, Director? Salamat, Carla, sa tanong na yan. No? Ang mga Public Employment Service Offices natin ay mga non-fee charging multi-employment service facility. Ito ay tinatag o akreditado alinsunod sa Republic Act No. 10691 or yung kilala bilang Peso Act of 1999. Ang mga peso ay may pangkalahatang layunin na tiyakin ang maagap, napapanahon at mahusay na paghahatid ng serbisyo sa trabaho at pagbibigay ng impormasyon sa iba pang mga programa ng Department of Labor. Upang matulungan ang mga kababayan natin na makahanap ng trabahong akma sa kanilang kakayahan, nagbibigay ang peso ng tinatawag na Job Search Assistance.
sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga naghahanap ng trabaho sa angkop na bakante mula sa iba't ibang mga kumpanya. Nakaagapay din ang ating mga peso sa pagpapatupad ng Career, Vocational at Employment Counseling o yung tinatawag nating Career Development Support Program, kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa, kabataan at ang mga naghahanap ng trabaho na pumili ng angkop o tamang trabaho o maging kabuhayan base sa kanilang mga interes at kakayahan. Regular din na nagbibigay ang peso ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng ating labor market upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang lahat sa klase ng mga trabaho na nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa o kung tawagin natin ay key employment generators at maging ang mga impormasyon tungkol sa kung ano ang in-demand na trabaho sa panahon ngayon o yung mas kilala natin sa tawag na labor market information. Napakalawak ng sakop pala nitong ating mga pesos. Hindi lamang trabaho, pati impormasyon tungkol sa kung ano bang maganda or ano ba yung nararapat para dun sa ating mga, hindi lang manggagawa, pati mga graduates, mga estudyante. Diba? Bukod po, Director Pat, sa nabanggit niyong job search assistance, ano pa po ba yung mga serbisyong ipinapaabot ng ating mga pesos para sa ating mga kamanggagawa? Okay po. Thank you, Tim. So aside from, bukod sa mga tinatawag nating core services ng mga peso, no, yung job search assistance and placement, no, importante din na trabaho ng ating mga pesos yung paghahanap ng mga bakanting posisyon at pagre-register, pag-profile ng mga job seekers natin upang mabuo yung tinatawag nating labor market information. Maliban dyan, ginagawa din ng ating mga pesos yung pag-iimplementa ng ating mga employment programs, mga public employment programs. Kabilang na dito yung ating mga youth employability programs katulad ng SPES, government internship program, at even yung ating job start program. Sa kanila mismo nagmumula, no, yung mga hinahanap nating mga youth beneficiaries natin at sinasala nila kung saan appropriate or saang angkop na programa ang kinakailangan ng mga kabataan natin upang mapabilis yung kanilang transition, no, sa paghahanap ng trabaho. Maliban dyan, ginagawa din ng ating mga pesos yung pagmomonitor, no, ng mga employment regulations natin. Katulad na dito yung pag-organisa ng mga job fair. So sa tuwing gumagawa po tayo ng mga job fairs para sa ating mga nakikinig ng mga employers, no, ang unang-una po nating nilalapitan dito ay ang ating mga pesos. Sila po ang nagtitiyak, no, na kumpleto ang mga dokumento para makapagproseso tayo at makapag-organisa ng mga tinatawag nating job fairs sa kani-kaniya mga kumpanya or mga localities. At kasama na rin po dito ang iba pang mga local employment regulations katulad po ng mga private employment agencies, contracting and subcontracting, and even yung ating mga employment of foreign nationals or AEP permits. Sila talaga yung... Oo, tsaka doon sa nabanggit ni Director Pat, napakahalaga pala ng papel na ginagampanan ng peso para mas epektibo nating mapatupad yung ating mga programa sa ground. Yeah, tama yan. Dear Pat, nabanggit niyo po kanina itong RA 10690 o yung batas po na nagtatalaga ng pagkakaroon po ng peso sa ating pong mga lokalidad. Gaano na po ba karami na mga lokal na pamahalaan sa bansa yung nakapag-institutionalize na o yung nagkaroon na po ng mga permanenteng tanggapan ng peso sa kanila pong mga LGUs? Salamat, Carla. No? Sa usapin ng institutionalization, importante na malaman natin na upang maituring na institutionalize ang isang peso, kinakailangan makapagtatag ng ordinansa ng isang lokal na pamahalaan kung saan binibigyan ng permanenteng staff, opisina at regular na budget ang sarili nilang peso. Mula sa datos natin, noong Disyembre noong nakaraang taon, meron na tayong 643 na institutionalized pesos mula sa 1,592 na mga established pesos sa buong bansa. Medyo marami pa tayong tatrabahuhin pero malaki na itong naitaas na bilang, no, ng mga institutionalized at inaasahan nating mapabilis pa ang pag-institutionalize lalo na ngayon na katuwang natin ang DILG sa pag-implementa, sa pag-institutionalize ng ating mga public employment service offices. Apo. Since nabanggit niyo po, Director Pat, na yung mga institutionalized peso, yun yung mga meron ng mga permanent staff. Ano pa po ba yung mga benepisyo ng pagiging institutionalized na
na peso kumpara po doon sa mga designated lang ng kanilang mga local chief executive? Salamat, team. Maraming benepisyo ang pagiging institutionalized ng mga peso. Isa na dito ang pagtatatag ng isang permanenteng tanggapan sa ilalim ng local chief executive. Tinitiyak ng isang permanenteng opisina ang katatagan ng serbisyo. Ang pagpapatakbo ng peso ay mananatili anuman ang pagbabago sa lokal na pamumuno. Dahil dito, ang peso ay mas nagkakaroon ng access sa komunidad na ginagawang mas madali para sa mga naghahanap ng trabaho at iba pang serbisyo nito. Makakatulong rin upang mapalinaw, no, at matukoy ang tungkulin at responsibilidad sa loob ng isang institutionalized na peso. Magreresulta ito sa mas mahusay at epektibong paghahatid ng serbisyo at pagpapanatili ng kalidad at integridad ng peso. Isa rin sa magandang epekto ng institutionalization ay ang paghirang ng permanente o plantilla posesyon. Ang mga permanenteng kawani ay maaaring sanayin sa mga serbisyo sa pagtatrabaho na tinitiyak ang isang mas mataas na antas na profesionalismo at kadulubhasaan sa pagtutugma ng trabaho, pagpapayo sa career at pagpapaunlad ng mga kasanayan. At higit sa lahat, andyan rin yung probisyon na regular na pagpopondo. Ang regular na pagpopondo ay nagbibigay daan para sa wastong paglalaan ng mapagkukunan upang masuportahan ang iba't ibang activities po ng ating mga pesos tulad ng, of course, yung pagsweldo po sa ating mga kawani, mga programa sa pagsasanay at mga inisyatiba nito. Bukod sa mga benepisyong ito, mahalaga ring alalahanin na ang institutionalization ng mga peso ay kabilang na sa tinatawag nating Seal of Good Local Governance ng Department of the Interior and Local Government. Yes, oo, kasama na yun, no, Sir Team, Dear Patrick, dun sa para mabigyan kayo nung Selyo. nung selyo ng Good governance. Oh. NDIL. tama. Ayan. At napakaganda din na institutionalized pala yung peso doon sa inyong LGU para mas mapalakas, no, yung mga programa. Para magkaroon din sila ng mga sariling programa para mas mapalakas pa yung paghahatid ng impormasyon tungkol sa empleo at tungkol sa trabaho dito. At saka masisiguro na may continuity doon sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Ayan. Dear Pat, pagdating naman po sa accomplishments, ano na po ba yung maipagmamalaki nating kontribusyon o di kaya mga milestones ng ating mga pesos sa usapin po ng empleo at paggawa dito sa ating bansa? Thank you, Ma'am Carla. Noong nakaraang taon, no, sumatotal 2,860,862 ang bilang ng mga job seekers na nag-register sa kani-kanilang lokal na peso. Mula sa bilang po na ito, meron na tayong 2,424,036 na job seekers ang nakakuha ng trabaho dahil sa tulong ng ating mga pesos. Para po sa taong 2022, ang DOLE Regional Offices sa buong bansa ay nakakuha ng pinagsama-samang placement rate na 91%. At ito ay 6% na pagtaas sa nakalipas na taon. Ngayong taon naman, tayo ay nasa landas upang makamit na natin yung inaasahang target para sa taon. Sa unang semestre, nakapagbigay na tayo ng trabaho sa 1.267 million na individuals. Nakatumbas din ng 91% na partial placement rating. At tinitingnan natin, minomonitor natin ngayon kung ilan ang magiging total nito sa buong taon ng 2023. Bukod dito, nagkaroon din ng 68 na bagong institutionalized pesos noong nakaraang taon. At noong nakaraang taon, nakita natin ang pinakamalaking pagtaas, katulad ng nabanggit ko kanina, no, sa bilang ng mga na-institutionalized na pesos kumpara sa nakalipas dekada. Kaya po patuloy ang pag-monitor natin, no, kung ilan na ang nag-institutionalize. At of course, mas ini-encourage po natin ngayon ang ating mga peso managers, kabilang na dito yung mga regional presidents po nila, no, na magkikayat na mag-institutionalize sa kanilang mga local governments. Kapag pala na-institutionalize, mas marami pa yung na-institutionalize, Dear Patrick, mas dadami rin po yung matutulungan, no, natin na makapaghanap ng trabaho through our pesos. And since we're talking about accomplishments ng ating pesos, bibigyang pagkilala natin muli yung mga natatanging contribution ng ating pesos. At dahil nga dyan, ating idaraos bukas hanggang Huwebes itong National Peso Congress. Saan po ba nakasentro, Director Pat, yung tema ngayong taon ng National Peso Congress at bakit ito rin po yung napili nating bigyang atensyon para sa pagdaraos ng Peso Congress?
Thank you, team. No? Ang pagpili ng temang Unified Peso Foundation for Gainful Employment, Digitalization, and Economic Progress para sa Peso Congress ngayong taon na ito ay nagmumula sa kagustuhan nating masolusyonan ang iba't ibang pambansang hamon tulad ng kawalan ng trabaho, underemployment, at pakikipagsabayan sa digitalization. Ang tema ay naaayon sa prioridad ng gobyerno na nasusulat sa ating Labor and Employment Plan 2023 to 2028 na nagbibigay diin din na ang mga peso bilang pundasyon ay kinikilala natin, no, para sa kapakipakinabang na trabaho, pag-unlad ng ekonomiya at paggamit ng digitalization para sa paglago. Pinatitibay nito yung mga inisyatiba ng pamahalaan sa mga serbisyo sa pagtatrabaho. Itinataguyod din ng tema ang pagbabahagi ng kaalaman at pakikipagtulungan sa mga peso, sa mga ahensya ng gobyerno at sa ating mga stakeholders. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matugunan ang mga hamon ng manggagawa at mapahusay ang sama-samang kadalubhasaan. Ang pagpapaunlad ng mga kasanayan, isa pang aspeto ng tema, ay mahalaga sa konteksto ng digitalization at pag-unlad ng ekonomiya. Tinutugunan ng tema ang kasalukuyang mga hamon at ang mga mahahalagang papel ng mga peso. At hinihikayat natin, no, yung magpagkakaroon ng talakayan, pagtutulungan at pagkilos ng mga stakeholders upang isulong ang paglago ng trabaho sa ating bansa. Dear Patrick, gano'n naman po karaming pesos yung ating pararangalan po ngayong taon? At ano po ba, meron po bang premyo na matatanggap itong ating mga awardees sa Yes, Carla. ngayon pong taon na Peso Congress? Go ahead, Director Pat. Yes, Carla. So, 9 na peso mula sa iba't ibang kategorya base sa Best of the income best. classification ng kanilang local government units ang paparangalan natin sa ating Search for Best Peso Awarding Ceremony bukas. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng 150,000 pesos habang ang ating tinatawag na Hall of Fame awardee o yung mga pesos na nanalo sa naturang patimpalak sa loob ng 3 magkakasunod na taon ay makakatanggap naman ng 250,000 pesos. Wow. Maganda pala maging Hall of Famer. Yung pala dapat ang goal. Ayan. Bukod po sa awarding ceremonies, Director Pat, ano pa po ba yung maaaring abangan ng ating peso sa pagdaraos ngayong taon ng Peso Congress? Yes, thank you, team. Sa taong ito, no, mula nung nagsimula ang administrasyong ito, no, binago na natin ang konsepto ng pagsasagawa natin ng Peso Congress at nilagyan natin ito ng mga mas makabuluhang mga sesyon upang mas matuto, mas tumaas ang kaalaman ng ating mga participants or mga peso managers. Ang ating mga plenary sessions ay isa sa mga highlights ng Peso Congress. Ang mga sesyon na ito ay magsisilbing mahalagang forum para sa lahat ng mga dadalo upang sama-samang matugunan ang mga pangunahing issue, magbahagi ng kanilang mga best practices, mga opinion, at magbalangkas ng mga strategies natin. Ang mga sesyon na ito ay nagtutaguyod ng pagpapalitan ng kaalaman at pakikipagtulungan at pagbuo ng pinagkasunduan na tinitiyak na ang lahat ng kalahok ay nakahanay sa kanilang pagsisikap na maisulong ang programa sa pagpapadali at paghahanap ng trabaho. Ngayong taong ito, ang ating mga plenary sessions ay tungkol sa Workforce Development Plan, Career Development Support Program, Green Skills, at Employment Forecasting. Bukod sa plenary sessions, no, inimbitahan din natin yung iba nating mga stakeholders katulad ng mga panauuhin natin mula sa Senado, sa Kongreso, at iba-ibang mga LGUs, no, para magbigay ng suporta sa pag-oorganisa natin ng Peso Congress ngayong taon na ito. So, hindi lang pala awarding, Director Pat, meron ding mga capability building sessions para sa ating mga peso. Maganda rin na yung meron ding area para makapag-collaborate sila, makapag-share ng best practices. Yung pinakamahalaga, yung sharing ng best practice. Oo, para naman sa susunod, ibang 9 naman yung magiging win. O, diba? Ayan. Dear Pat, kung nais po nilang magtanong o humingi ng tulong patungkol dito sa programa at serbisyong pang-empleyo ng ating kagawaran o ng kanilang peso, saan po ba sila maaaring makipag-ugnayan? Yes, thank you, Carla. Maaaring magparehistro ang mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pag-sign up sa ating PhilJobNet web portal o sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na peso sa kanilang lokalidad. Ini-encode po ng mga peso managers natin ang profile
ng mga naghahanap na trabaho sa ating PESO Employment Information System. At ang data ay nagiging bahagi ng ating National Skills Registry. Ang mga aktibong naghahanap ng trabaho ay maaaring humiling ng job match assistance or job search and job matching assistance para sa mga bakanting trabaho na naipopost ng ating mga rehistradong employers sa ating PhilJobNet. At this point, Director Pat, binibigay na po namin sa inyo yung opportunity na magbigay ng mensahe. At syempre, i-invite na po natin yung ating mga kamanggagawa, employers at yung mga partners po natin sa pagsusulong ng ating employment facilitation programs, lalo na't idaraos nga natin itong 2023 National PESO Congress. Go ahead, Director. Thank you, Tim. Sa pagdaraos po ng 2023 National PESO Congress, bibigyan natin ng boses at plataforma ang mga individual na nagtataguyod para sa disente at kapaki-pakinabang na trabaho. Ang ating pong tema, Unified PESO Foundation for Gainful Employment, Digitalization and Economic Progress, ay nagpapahiwatig ng ating ibinahaging dedikasyon sa pagpapahusay ng mga oportunidad sa trabaho. Para po sa ating mga manggagawa, narito po palagi ang DOLE upang suportahan at ang mga pesos po upang suportahan ang inyong paglalakbay tungo sa makabuluhang trabaho. Para po sa ating mga employers, nag-aalok po tayo ng maraming talento at kadalubhasaan para pagyamanin ang inyong mga organisasyon. Aming mga kasosyo po, ang inyong pakikipagtulungan ay mahalaga sa aming misyon na pasiglahin at ang paglago ng ekonomiya. Gamitin natin ang plataforma po na ito para makipagpalitan ng kaalaman, magbigay ng inspirasyon sa pagbabago at harapin ang mga hamon sa kawalan ng trabaho at digitalisasyon. Sama-sama po natin, maaari tayong lumikha ng isang mas inklusibo at maunlad po na Pilipinas. Ang inyong pong pakikilahok ngayon ay naglalatag ng batayan para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Samahan niyo po kami sa hold po natin ang ating 2023 National PESO Congress, isang kahangahangang tagumpay po sa ating mga PESO managers na patuloy na sumusuporta at nag-iimplementa ng mga programa po ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat po, Director Patrick. Hindi na po namin kayo patatagalin. I'm sure busy na po kayo dyan sa BLE dahil bukas na yung ating 2023 National PESO Congress. Ayan. At ngayon pa lang, Director Pat, congratulations po. Maraming salamat, Tim and Carla. Stay safe, Director Pat, and thank you very much po. More power po sa inyo sa BLE. Thank you. Ayan, kaya dun sa ating mga kamanggagawa, no, pumunta na kayo sa pinakamalapit na, o dun sa mga PESO offices, sa mga PESO, dyan, sa inyong mga LGUs, para makapag-register na kayo at matulungan kayo ng ating mga PESO managers at staff na makahanap ng trabahong nararapat po para sa inyong mga skills. Yes. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, si BLE Director Patrick Patriwirawan Jr. at maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.ble.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng kanilang mga programa at serbisyo para sa inyong mga kamanggagawa. Meron din sila mga kamanggagawang Facebook page. I-follow nyo rin po sila doon sa DOLE Bureau of Local Employment. Hanapin nyo lang po yan sa inyong mga Facebook search bars. At para naman sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At syempre, maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At meron pa, pwede rin kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, paalala lamang, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yes, hanapin nyo ang blue check, mga kamanggagawa. At habang nandyan kayo, i-like nyo na rin yan ang ating Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube page para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo.
At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan, tutok lang po kayo sa susunod na episode ng ating program para sa iba pang serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 54 na minuto makalipas ang alas 12 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.